Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, i-share ko lang ho sa inyo. Ito po yung mga sangkot sa Parmali scandal ho mga ka-action. Ito yung mga official ho mga ka-action. At kung ito po ay talagang makakasuhan, dapat lang ho sana sila makasuhan at makulong na po itong mga corrupt official na ito. Matagal na po ito na issue na Parmali scandal ho. Sana ho masolusyonan po at sana mabilis ang proseso ng gobyerno para mapanagot tong mga corrupt official na ito. Kung wala na itong ginawa at wala na itong awa sa mga mamamayang Pilipino kung hindi samsamin ang pira ng kaban ng bayan. Di ba? So ito ho mga ka-action, para hindi ho tayo magtagal. Ito po, pakinggan ho natin. 2 taon matapos masiwalat ang Parmali scandal, pinakakasuhan na ng ombudsman ng ilang... O di ba? 2 taon na. Ngayon naman nila binuksan. Di ba? 2 taon na nakakalaya ang mga corrupt opisyal. Dapat talaga makulong tong mga to. Ito to yung mga opisyalis na mga walang hiya talaga. So ito, tuloy ho natin. Dito, ang kampo ng mga opisyal ng Parmali pinabulaanan na nagkaroon ng anomalya. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. 14 na personalidad kabilang ang ilang dating opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual ang pinakakasuhan ng ombudsman kaugnay ng Parmali scandal. Kabilang sa mga pinasasampahan ng reklamong graft ang mga dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM na sina Lloyd Christopher Lau at Warren Rex Leong. Damay rin sa reklamo ang mga opisyal ng Parmali na sina Wang Chuyen, Twinkle Dargani, Mohit Dargani at Crizel Mago. Taong 2021, kasagsagan ng pandemya nang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Parmali scandal dahil sa umunoy O diba? Kasagsagan pa ng pandemic ho mga ka-action, no? Sinamsam din nila ang pera ng bayan. Na kung saan ang ating mga kababayan tayo ay naghihirap, nagsasaper nung panahon ng pandemya. Pero ang iilan sa ating mga opisyal ay talagang sinamsam ang kaban ng bayan. Ganito sila na kawalang hiya. Dapat po talaga itong makulong tong mga to dudang bilyon-bilyong pisong kontrata ng Parmali Pharmaceutical Corporation sa Department of Health. Lumutang sa investigasyon ang umano'y overpriced na medical supply at substandard na face shield. Nanindigan ng abogado ng mga opisyal ng Parmali na walang kasalanan ng kanyang mga kliyente, pero iginagalang nila ang desisyon ng ombudsman. Kami po ay nasa hukuman na lamang po nakikipaglaban upang ipakita po na wala po talagang kasalanan itong mga pinaparatangan po nila dito sa nag-supply ng mga texting kits, ng mga face mask, face shield mula po sa Parmali Pharmaceutical Corporation. Masaya naman ang isa sa di ba mga ka-action? Narinig nyo po yung testimony ni Attorney Topacio. Sigurado pag yan ang abogado mo, wala kang kasalanan. Pag si Topacio ang maghawak ng kaso mo, lahat sa kanya walang sala. Di ba? Ang tindi nito ni Atty. Walang sala lahat to. Grabe ka talaga, Atty., no? Kahit ano na, pero sa bagay, kliyente mo yung kaya talagang ipagtanggol mo. Una noon sa investigasyon na si Senator Riza Hontiveros sa naging desisyon ng ombudsman. Magsilbi raw sana itong babala sa lahat ng nagpaplanong nakawin at lustayin ng kaban ng bayan. Pinuri rin ni dating Senator Ping Lacson ang desisyon ng ombudsman kahit wala raw ang pangalan na paulit-ulit na binanggit sa pagdinig ng Senado na sinasabing financer ng sindikato. Tanggap niya raw na baka walang sapat na ebidensya laban dito. Hindi man pinangalanan ni Lacson, lumutang noon ang pangalan ng negosyanteng si Michael Yang na umano'y financer sa Parmali deal. Dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Yang. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine. Ganito ho tayo,
Kapag kulang sa ebidensya, mahirap imbestigahan. Kapag ma-impluwensya ang sangkot. Oo. Pero kung mahihirap ho, kahit kulang sa ebidensya, ando na sa kulungan. Oo. Nakapusas na, nakakulong na. Oo. Ganito ho ang ano natin, justice system. Kapag mayaman, okay lang, malaya ka pa. Kasi kulang pa sa ebidensya, malaya ka pa maglakwatsa. Pero kapag mahirap, ay kukulong ka habang iniimbestigahan pa. Oo, habang kinukumpleto pa lahat ng mga ng mga ebidensya. Oo. 'Yun ang mahirap dito sa atin. Kaya dapat dito sa mga taong sangkot dito sa Parmali scandal na 'to, makulong na po kayo. Pagbayaran nyo po ang ginawa nyo na dito sa taong bayan. Mahiya-hiya naman po kayo. No? Nalustayin ang pera ng bayan samantala marami po ang naghihirap. Marami po ang nangangailangan na ating mga kababayan ng inyong tulong na kayo po dyan ng mga opisyal. Oo. 'Di ba? Nandyan po kayo sana para tulungan ang ating iilan sa ating mga kababayan. Hindi lang iilan, milyones ho ang nangangailangan, hindi lang iilan, oy. Oo, milyones ho, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Kaya para sa akin, deserve nyo po yun na panagutan nyo ang inyong kasalanan na ginawa dahil nilustay nyo ang pera ng bayan. Kung kayo po ay talagang kayo po ay naglustay at mapatunayan, deserve nyo po na talagang makulong ho kayo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Muli maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.